Good day to everyone. Ito po si Danilo Dizon ng sa aking YouTube channel na Danilo Dizon TV at sa Danilo Dizon 2.0. At pwede rin kayo pumunta sa inyong Facebook, i-type lang ang Gardia Balita. Yung Gardia, spell ng Gardia, G-A-R-D-Y-A. Tapos Balita, Gardia Balita. Si Attorney Mel Santamaria sa interview sa DCMM. Ito po ay tungkol sa kinaharap ni Senator Jinggoy na sa kasong plunder. Yun po ay Nobel at yun ay pag hinuli siya, arrestuin siya, diretso na po sa dito, custody siya kasi mag-hearing pa habang hindi pa siya nasisentensyahan, nasa custody na siya ng police. Hindi pa siya may kaso siya, sasagutin niya yung kaso, pero habang wala pang hatol, under custody siya ng police, ng PNP sa IDG. At kung kailangan siya sa korte, ilalabas niyo sa pihitan, dadali sa korte. So matagal yan, taon yan yung inaabot. So pakinggan po natin si Attorney Mel Santamaria, din ng FPU dati. Tagapakinig, mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon po. Yun na nga, Attorney Mel, dahil nga itong mga, talagang may plunder cases na naman, at parang hindi ito bago. At formal itong final ngayon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, and Yes. sa pinakahuling balita ay non-bailable. Oo. Ang plunder talaga nakalagay sa batas. Ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life, habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, no? Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Kaya yan ang epekto ng plunder case. Ayan. Ano ba yan? Pwede ba nating sabihin deja vu? Maaaring deja vu, tingnan lang natin kung ano ang kahihinatnan, no? Kahihinatnan kasi Power on. nakikinig ako Bluetooth mode. Connected. ng ni Miko, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong ito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng justisya. Mukha atang mas serious sila ngayon. Oo. Yan. Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail. Sa usapin ho ba ng bail, Attorney Mel, ano bang isinasaalang-alang diyan ng korte, in this case yung Sandigan Bayan? Ngayon, ang lahat ng tao, lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiyansa, mag-bail. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, no? Provisional liberty, makakalaya ka. Ngayon, maliban na lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaparusahang reclusion perpetua, death, or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. As in, mahinang-mahina. Kaya basta ang sabi ng korte, hindi ka namin papayagan ng bail, ang significance nun, malakas masyado ang kaso.
So kaya hindi ka bibigyan ng bail. So ang batayan lamang ay ang ang ebidensya ba ay mahina O malakas. o malakas. Oo. Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta't sinabi ng korteng denied, ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya. Pwede bang makita Yeah. rito yung yung word na recidivist? Naulit. Parang paulit-ulit na. Recidivist. Oo. Kasi ang recidivist. ito kasi okay. nakuha ko tong word na to sa Panibagong pulis. kaso, walang patong. Yung mga operation ng Sa- pulis. Sa pangkaraniwang Malilit na layman's kaso. term, ang recidivist, tama ka, Malilit. o paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso. Oo. Pero sa technical, sa revised penal code Hindi lamang, basta sinabi natin mapapatong. revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok Pwede sa ipatong. recidivist. Yung mga nangnakaw, Karagdagang, physical injury, yung mga parusa. yung mga nag-defame, yan. Mm. Yan lang ang, kung paulit-ulit mong ginagawa, yan. Ito kasi, plunder ito. Nasa special law ito. No? Nasa special law ito. Hindi ito nasa revised penal code. Oo. Nasa plunder law na Pumapasok. kaya yung konsepto Nako, ng plunder. recidivist, Hindi siya pangkaraniwan na malilit na kaso. pangkaraniwang kamalayan sa recidivist na paulit-ulit, papasok talaga. Pero Kaya ho kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalin tulad yan doon sa mga Pangatlong beses siya paulit-ulit na makukulong Di ho ba, Paano panahon ng ng tatay niya, pagkatapos ng Echados, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles Panahon ni na plunder din. Pangatlo na ito, hindi ba ito Pinoy. pwedeng makita ng korte na teka Aquino. muna, ba't nagpapaulit-ulit ka, sa pangatlong ngayon, nakakalaya ka na nga panahon ni eh. President o Bongbong pwede, Marcos. alam mo, basta't ebidensya, kung pinapakita mong motibo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga rin at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Oo. Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw. Kung hindi, parati niyang ginagawa ito. May knowledge, may intent, at saka merong layunin. No? Pero siyempre na-absuelto siya dun sa mga iyon. Pwede rin sabihin ng kabila ay absuelto naman siya doon so that therefore the presumption of innocence will still prevail. Mag-uumpisa ulit sa sa paglilitis at Panibagong paghuhusga at kasalanan. paglalatag ng ebidensya patungkol sa bagong kaso nito. Yun, bago. Yan ang Bago. mangyayari dyan. Yun ang magiging alibay dahil nga sa nakalaya siya. O ang pinaka-importante dito ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador sa regular legislative mean at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta ikaw ay legally na jail o Walang na-incarcerate, ang sabi ng Ulit-ulit Korte na. Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapag-participate sa debate, hindi ka makakapag hayag o bakit ba kumain ng kung ano-ano man. Pwede kang tumakbo ulit sumula, yan? Dapat pwede kang hindi magkain na ng dapat tumakbo eh. mga ilang mga rekomendasyon, pero Mali sa yata ang debate, batas sa botohan, sa actual participation, bawal Kulong ka. eh, dapat hindi Kasi dapat nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso Kandidato kay eh. Halusos, kay Oo. Trillanes, at saka Pinagbawalan kay ng kamandato Senator yung De mga Lima. kriminal eh. Consistent ang Korte Mga Suprema nakulong doon. eh. Hindi pa pwede. Sapagkat Kaso walang may special pardon treatment kasi. ang isang lingkod bayan na di umano'y gumawa ng krimen kung kukumpara mo sa Minsan kasi ordinaryong tao, napapardon eh. equal lahat tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. So, Kung may sinabi ng Korte Suprema, pwede ba bang gawin nila i-push ulit ito ng Senado? Oo. Oo, yeah. Hindi pa pwede. Kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part Final. of the law of the land. Final and Sumasaloob rin executory. sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan. No? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Alusos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo nyo, sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada
ng mga senador ngayon, no? So, titignan natin, pero dapat sundin nila. Nakalusot kaya si Dapat sundin Escudero. nila. O at Attorney Mel, dito nga papasok yung Nakalusot sinasabi kaya si ni Villanueva. Senator Tito Soto na mapipilitan silang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa nung electronic voting. amendment sa rules nila. So, alam mo yan, Internet. yung online na yan, talagang, Online. ano yan, halang yan sa ating saligang batas. Talagang iba na unconstitutional tong yan. topic Kaya na nga yung mga mungkahi noon, tungkol na hindi to rin sa natupad. motion ni Sa Senator Marcoleta Senate, nung gusto na nilang bigyan si De Lima noon pwedeng ng, bumutang isang ng senador na wala sa privilege na loob ng online, hindi rin bulwagan. pumasa yun.